Napatayo bigla sa pagkakaupo ang dalagang si Catherine nang sabihin ng kanyang ama na baon na sila sa utang at maaaring mawala sa kanila ang negosyong minanapa ng kanyang ama sa mga magulang nito, maging ang kanilang bahay at lupa na minana naman ng kanyang ina sa mga magulang nito. Ano nang gagawin natin ngayon pa? Kinakabahan niyang tanong sa kanyang ama. Ikaw naman kasi, Francis, bakit ang lakas mo magsugal? Pati kabuhayan natin at bahay natin, dinamay mo pa. Galit na sermon ng kanyang ina sa ama niya na tahimik lamang habang nakaupo sa paborito nitong upuan. Aba, hindi ko naman alam na matatalo ako at uso itong si Gael Alcaraz. So paano na tayo ngayon? Ayoko matulog sa kalsada. Bulyaw ng kanyang ina. Mas lalo naman ako, mama. Ayokong pagtawanan ako ng mga kaklase ko. Singit niya sa usapan ng mga magulang. Huwag kayong mag-alala. Bukas kakausapin ko si Gael. Makikiusap ako sa kanya. Dapat lang, dahil kung hindi, iiwan ka talaga namin. Padabog silang iniwan sa sala ng kanyang ina. Nilapitan niya ang kanyang ama at niyakap niya ito. Alam niyang hindi nito ginusto na mangyari ito sa kanila. Sadyang tuso lamang ang Gael Alcaraz na yon. Hindi niya lubusang kilala si Gael Alcaraz, ngunit madalas niya itong napapanood sa TV at mga magazine. Maagang pumasok sa pagninegosyo ang binata. Dahil negosyante rin ang mga magulang nito. Bukod roon ay nag-iisa lamang itong anak na mga Alcaraz. Matagal na niyang naririnig na masama ang ugali ng binata. Tuso ito pagdating sa negosyo at sa bawat sentimo na nilalabas nito. Malas ng kanyang ama dahil nakatagpo nito ang isang Gael Alcaraz na tuso at walang puso. Kinabukasan, maaga pa lamang ay pinuntahan ng kanyang ama ang condo unit ni Gael para kausapin ito at humingi ng ilang buwang palugit. Bago maibalik ang perang inutang niya sa binata. Dahil hindi pwede ang bahay at lupa nila, maging ang nag-iisa nilang negosyo na bumubuhay sa kanilang pamilya. Seryoso ang mukha ng binata habang nakatingin sa kanyang ama. What do you want? Halata sa boses nito ang pagkairita. Nandito ako para makiusap sa'yo. Hihingi sana ako ng palugit kung maaari. Mahinahang wika nito sa binata. I'm sorry, Mr. Moran. Ngunit hindi ako nagbibigay ng palugit. Buo mong nakuha ang pera ng walang kahirap-hirap, so kailangan ko yon ngayon din. Nakikiusap ako sa iyo, Mr. Alcaraz. Maawa ka sa amin, sa pamilya ko. Sige, pagbibigyan kita. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Ang anak mo, Mr. Moran. Gusto ko siya maging asawa. Seryoso nitong wika na nagpatayo sa kinaupuan ng kanyang ama. Anong sabi mo? Gusto mo maging asawang anak ko? Exactly, Mr. Moran. Kapag naging mag-asawa na kami ng anak mo, bayad ka na sa utang mo sa akin. At bibigyan pa kita ng kapital para makapagpatayo ka ng negosyo na gusto mo. Diretsahan nitong wika sa kanyang ama. Hindi ako pabor sa gusto mong mangyari. Dahil labas dito ang anak ko, wala siyang kinalaman sa utang ko sa'yo. Matigas na sagot ng kanyang ama kay Gael. May kinalaman siya dito, Mr. Moran. Dahil anak mo siya. Ayaw mo nun? Wala ka ng utang na iisipin at magkakapera ka pa dahil bibigyan kita ng malaking halaga. Pero hindi papayag ang anak kong magpakasal sa'yo. At isa pa, nag-aaral pa siya. Marami pa siyang pangarap sa buhay niya at gusto niya matupad yon. Huwag kang mag-alala, Mr. Moran. Kahit mag-asawa na kami ng anak mo, pwede naman siya mag-aral at ako pa ang sasagot sa pag-aaral niya. Kailangan mong pumayag, Mr. Moran. Kundi sa kalsada kayo pupulutin or sa kulungan. Ikaw rin. Baka yun ang maging dahilan para masira ang maganda mong pangalan sa larangan ng negosyo. Iba na lang, Gael, wag ang anak ko. Ayaw mong ibigay sa akin ng lupa at bahay mo, pati negosyo. Ngayon naman na anak mo ang gusto ko, ayaw mo rin. Hindi mahaba ang pasensya ko, Mr. Moran. Kaya hanggang bukas lamang ng tanghali ang ibibigay ko sa iyong palugit. Kailangan bago pumatak ang alas 12 ng tanghali ay may sagot ka na. Dahil kung hindi, kayong buong pamilya ang dadaputin ng mga pulis. Problemadong umuwi ng bahay ang kanyang ama, bagay na kaagad naman niyang napansin. Kamusta po ang lakad niyo, Papa? Ano po na pag-usapan niyo ni Gael? Hindi siya pumayag, Catherine. Pero may isang bagay siyang gusto. Ano naman po yun? Ikaw, anak. Gusto kanya maging asawa. Kapag pumayag ka, ay wala na akong utang sa kanya. Bukod doon, ay bibigyan niya pa ako ng perang pang negosyo. Mahabang wika sa kanya ng kanyang ama. Baliw ba yung lalaking yun? Bakit pati ako'y pinag-iinitan niya? Hindi niya maiwasang hindi magalit kay Gael. Kahit ako man ay nagulat sa sinabi niyang yon. Pero anak,
Wala naman sigurong masama kung papayag ka sa gusto niya, di ba? Nagulat siya sa winikang yun ng kanyang ama. Para kasing ang dating sa kanya ay pabor ito sa gusto ng Gael na yon. Anong ibig niyong sabihin, Papa? Anak, mayaman naman si Gael. Kung siya magiging asawa mo, ay magiging mayaman ka. At mas lalong gaganda ang buhay natin. Sinasabi niyo bang pakakasalan ko siya? Kung yun ang tanging paraan para makaligtas tayo sa problemang to, bakit hindi? Mayaman siya, Catherine. Pwede mo siyang huthutan ng pera habang asawa mo siya. Hindi, Papa. Hindi ako magpapakasal sa Gael na yon kahit magunaw pa ang mundo. Nakaramdam siya ng inis ng mga sandaling yun kay Gael. Dahil hindi pa man niya ito nakikita, pakiramdam niya problema ang dala nito sa kanilang pamilya. Bata pa siya para mag-asawa. At isa pa, marami pa siya mga pangarap sa buhay. Gusto niyang makapagtapos ng pag-aaral at maging ganap na isang nurse. Bata pa lamang siya ay pangarap niya na yon. At hindi siya papayag na hindi matupad ang pangarap na yon nang dahil lamang sa isang lalaki. Nanindigan siya sa kanyang ama na hindi siya magpapakasal sa Gael na yon. Ngunit simula nun ay naramdaman niya nagtampo ang kanyang ama dahil hindi siya nito masyadong kinakausap, bagay na kinalungkot naman niya. Bes, bakit ba kasi ayaw mong pumayag na magpakasal sa Gael na yon? Ang yaman-yaman nun. Bukod doon, napakagwapo pa. Kinikilig na wika ng kaibigan niyang si Aiza habang nasa isang coffee shop sila ng hapon na yon. Ayoko nga, hindi ko naman yung kilala at isa pa masama ang ugali ng taong yon. Mataray niyang sagot sa kaibigan. Okay lang maging masama ang ugali, Bes. Basta mayaman at gwapo. Kinikilig pa nitong sagot sa kanya na ikinataas ng kanyang kilay. Para sa kanya, hindi mahalaga kung gwapo man at mahirap. Dahil hindi yun ang tinitignan niya sa isang lalaki. Ang gusto niya, kahit hindi gwapo, basta mapagmahal at may mabuting pag-uugali. Pero ang Gael na yon ay gwapo nga at mayaman. Yun nga lang, saksakan naman ng sama ang ugali nito. At yun ang ayaw niya. Di bali na mahirap ang kanyang mapapangasawa, basta may mabuting puso. Basta ako, ayoko sa kanya, period. Nang maubos ang kanyang iniinom na kape, ay nagpaalam muna siya sa kaibigan na pupunta ng restroom. Habang naglalakad siya ay hindi niya napansin na may lalaki pala siyang makakabanggaan. Mabuti na lamang at maagap siya nitong nahapit sa bewang. Sorry sir, hindi kita kaagad napansin. Hingin pa umanhin niya rito saka kumalas sa pagkakahapit nito sa kanya. Nanlaki pa ang kanyang mga mata nang mapagsino ang lalaking kanya nakabanggaan. Dahil walang iba kundi si Gael Alcaraz. Ngayon lamang niya ito nakita ng personal. Hindi niya maiwasan ng mapalunok dahil kung gwapo ito sa TV, mas gwapo pala ito sa personal. Kaya pala maraming mga babae ang nagpapapansin kay Gael. Dahil napakahat nito, kahit sino ay tutulo ang laway maliban sa kanya. Sa susunod, titingin ka sa daraanan mo para wala kang maabalang tao. Masungit nitong wika sa kanya na ikinataas ng kanyang kilay. Ay, ganun po ba? Pasensya na ha, hindi ko kasi kayo nakita dahil bigla na lamang kayong sumulpot sa daraanan ko. Hindi niya napigilan ng tarayan si Gael dahil naiinis siya sa ugali na meron ito. Hindi na niya hinintay pa na makapagsalita ito, basta na lamang siya nitong tinalikuran. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya na magsalita ito. Sandali. Wika nito na ikinahinto niya. Narinig pa niya ang mga yabag nito palapit sa kanya. Hanggang huminto ito mismo sa kanyang harapan. You look familiar. Ikaw bang anak ni Mr. Francis Moran? Seryoso nitong tanong sa kanya habang pinag-aaralan ang kanyang kabuuan. Bakit mo tinatanong? Mataray niyang sagot kay Gael. Gusto kong malaman. Ikaw bang anak niya? Hindi ko kilala ang tinutukoy mong tao. At isa pa, sino ka ba? Pasensya na, pero kailangan ko nang umalis. Nagmamadali niyang tinalikuran si Gael. Narinig pa niya ang marahas nitong pagbuntong hininga. Dahil masama pa rin ang loob niya sa kanyang ama, kaya sinadya niyang gabi na umuwi. Para hindi sila magpang-abot ng kanyang ama. Kakababa pa lamang nila ng kotse ni Aiza nang mapansin niya ang 3 itim na kotse sa kanilang harapan. Mukhang may mga bisita kayo, Bes, ha? Mukha nga, Aiza. Sige na, mamaya tatawagan kita bago ako matulog, ha? Wika niya sa kaibigan. Okay, sige, hihintayin ko ang tawag mo. Bye. Nang makaalis ang kaibigan ay saka lamang siya pumasok sa kanilang bahay. Halos manginig ang kanyang buong kalamnan nang pagpasok niya ay makita si Gael Alcaraz na nakaupo habang kausap ang kanyang ama at ina. Akman tatalikod na sana siya, ngunit huli na dahil nakita na pala siya ng kanyang mga magulang.
Tinawag siya ng kanyang ina kaya wala siya nagawa kundi ang lumapit sa mga ito. Ramdam niyang sa bawat hakbang niya ay nakasunod ang mga tingin sa kanya ni Gael. Maupo ka, Catherine. Utos ng kanyang ama sabay turo sa upuang katabi ni Gael. Labag man sa kanyang kalooban ay sinunod na lamang niya ang kanyang ama. Ayaw naman niyang mapahiya ito sa harapan ni Gael. Anak, Catherine, siya si Mr. Gael Alcaraz. Pagpapakilala ng kanyang ama sa binata. So, ikaw pala si Catherine, ang magandang anak ni Mr. Moran. Wika nito sabay lahat ng palad sa kanya, ngunit hindi niya yun pinansin. Pagkus tinignan niya ito ng masama. Gusto niyang iparating sa binata kung anong ibig sabihin ng tingin niyang yon para rito. Pasensya na po pa, pero pagod ako, gusto ko na po magpahinga. Pag-iiba niya ng usapan. Mamaya ka na magpahinga, Catherine. Nandito si Gael para formal niyang hingi ng kamay mo sa amin ng mama mo. Ano? Nagulat siyang napatayo, sabay tingin sa kanyang ama na seryoso lamang ang muka. Magpapakasal ka sa kanya, Catherine. Nag-usap na kami ng mama mo. Nandito ngayon si Gael para sunduin ka dahil gusto niya sa bahay ka na niya tumira. Hindi, Papa. Hindi ako papayag. Hindi ako magpapakasal sa masamang tao na yan. Mabilis niyang pagtutol. Wala siyang pakialam kung nandoon man si Gael at marinig nito ang mga sinabi niya patungkol dito. Sayon naman ang totoo. Masamang tao at tuso ito. Ginagamit ni Gael ang kanyang kapangyarihan para mapasunod ang mga tao katulad ng kanyang ama. Pero iba siya dahil kahit anong gawin nito ay hinding-hindi siya magpapakasal sa katulad ni Gael. Huwag na matigas ang ulo, Catherine. Sa ayaw at gusto mo, magpapakasal ka sa kanya. Natahimik siya bigla sa sinabing yon ng kanyang ama dahil alam niyang galit na ito base sa tono ng boses nito. Bakit ganyan kayo pa? Bakit? Buhay ko to pero bakit kayo nagdidesisyon para sa akin? Naging mabuting anak naman ako sa inyo pero bakit tayo umabot sa ganito? Sigaw niya sa kanyang ama habang umiiyak. Dahil yun ang tama mong gawin, Catherine, bilang anak ko. Panahon na para suklian mo ang pagpapalaki namin sa'yo. Pagkak siyang tumawa, hindi siya makapaniwala na sinusumbatan siya ngayon ng sarili niyang ama. Gael, ikaw nang bahala sa anak namin. Narinig niya pang wika ng kanyang ama kay Gael. Makakaasa ka, Mr. Moran. Naalagaan ko ang anak mo. Let's go. Uuwi na tayo sa bahay natin. Yaya nito sa kanya, ngunit pinalisikan lamang niya ng mga mata si Gael. Umuwi ka mag-isa mo. Sagot niya rito sabay takbo palabas ng bahay. Ngunit maagap siyang hinawakan ng mga bodyguards ni Gael at sa pilitang binuhat pasakay ng kotse. Ano ba? Bitawan niyo ako! Pagpupumiglas niya, ngunit sadyang malakas ito sa kanya. Pabalibag siya nitong sinakay ng kotse. Mabababa na sana siya nang sumakay si Gael at umupo sa kanyang tabi. Going somewhere? Nakangisi nitong tanong sa kanya. Hayop ka, napakatuso mo! Sigaw niya rito, ngunit sa gulat niya ay basta na lamang siya nitong kinayumos ng halik na ikinalaki ng kanyang mga mata. Sa galit niya kay Gael ay naitulak niya ito sabay sampal sa magkabilang pisngi nito. Alam mo ba na wala pang babaeng nakakasampal sa mukhang to? Galit niyang wika sabay turo sa mukha nitong sinampal niya. Kasalanan mo dahil bastos ka! Muling sigaw niya rito. Ihinto mo ang sasakyan, bababa ako! Utos niya sa driver, ngunit hindi siya nito pinakinggan, bagkus nagpatuloy lamang ito sa pagmamaneho. Kahit maglupasay ka pa dyan, hindi ka susundin ng driver ko. Kaya kung ako sa'yo, tatahimik na lamang ako. Gustuhin man niyang makipagtalo rito, sa huli ay nanahimik na lamang siya, dahil wala naman siya laban sa binata. Makalipas ang halos 3 oras na biyahe ay narating nila ang bahay ni Gael. Hindi niya alam kung saan lugar yon dahil hindi naman niya nakita ang dinaanan nila kanina. Basta ang tanging alam lamang niya ay wala na sila sa Maynila. Nakaramdam siya ng takot para sa kanyang sarili dahil mukhang may balak itong itago siya at ilayo sa kanyang mga magulang. Nang huminto ang kotse ay kaagad na pinagbuksan ng pintuan si Gael. Ngunit bago ito bumaba ay tumingin muna ito sa gawin niya. Nandito na tayo sa bahay ko na magiging bahay mo din. Lahat pwede nating gawin dito. Wika nito sabay hawak sa kanyang pisngi. Ngunit mabilis niyang tinabig ang kamay nito. Huwag mo akong hawakan. Singhal niya kay Gael, ngunit tinawanan lamang siya nito. Masanay ka na, dahil hindi mo lang mukha ang hahawakan ko, kundi buong katawan mo. Sabay kindat nito sa kanya. Bastos! Sumunod ka sa akin sa loob, Catherine. Huwag mo nang tangkain pa tumakas, dahil mapapagod ka lang. Napalingon siya bigla sa kapaligiran. Tama nga si Gael, mapapagod lamang siya dahil hindi siya makakatakas. Maraming mga bodyguards nito ang nagbabantay sa buong bahay.
Mahihirapan siya makapuslit dahil lahat ng pwedeng daanan ay may taong nakabantay. Naiinis na sumunod na lamang siya kay Gael sa loob ng bahay. Hindi niya tinignan kung gaano kaganda ang bahay nito dahil hindi naman yon ang sadya niya. Naabutan niya ang binata sa malawak nitong living room. Halatang hinihintay talaga siya nito. Good girl. Kung ganyan ka lagi, magkakasundo tayong dalawa, Catherine. Sabihin mo nga sa akin, bakit mo ba ito ginagawa, ha? Bakit pati ako dinadamay mo? Wala naman akong kinalaman sa utang sa'yo ng papa ko, Pero bakit pati ako pinag-iinteresan mo? Matapang niyang tanong sa binata. Ayaw niya magpasindak. Baka kaya-kayanin lamang siya nito. I know, sweetie. Ang totoo niyan ay gusto ko na mag-asawa. At ikaw ang napisil kong maging asawa ko. May sayad ka pala sa utak Ano sabi mo? Punot noon nitong tanong. Halatang hindi nito naintindihan ang kanyang sinabi. Wala. Ayoko pa mag-asawa. Masyado pa akong bata at isa pa hindi naman kita kilala. Ang tanging alam ko lamang sa'yo ay masamang tao ka. Parang kanyang sagot sa binata na mas lalong kinakunot ng noon nito. At saan mo naman napulot ang balitang yan? Hindi ko siya napulot, nabasa ko at narinig sa balita. Alam mo, Catherine, hindi lahat ng balita sa TV ay totoo dahil karamihan dyan ay gawa-gawa lamang. Kapag naniwala ka sa mga naririnig mo at nababasa mo, ang ibig sabihin nun ay utu-utu ka. So, sinasabi mo bang utu-utu ako? Taas kilay niyang tanong kay Gael habang tinuturo ang kanyang sarili. Maybe yes. Magsasalita pa sana siya nang tinalikuran siya nito at maglakad paakyat ng hagdan. Sa inis niya ay sinundan niya ito hanggang sa makarating sila sa isang malawak na kwarto. Kung hindi siya nagkakamali ay marahil ito ang kwarto ni Gael. Next time kapag kinakausap kita, wag mo akong tatalikuran. Turan niya kaagad sa binata, ngunit ginisihan lamang siya nito. Nanggigigil siya sa inis kay Gael, ngunit nang marinig niya ang paglak ng pintuan ay naalarma siya bigla. Hindi niya inaasahan na automatic pala yon. Maglalakad na sana siya patungo sa pintuang nakasarado nang bigla na lamang siyang itinulak ni Gael sa kama, dahilan para mapahiga siya roon. Alam mo ba na wala pang babaeng nakakapasok sa kwartong to? At alam mo rin ba na trespassing ang ginagawa mo, Catherine? Ano naman sa'yo ngayon? Sa kakoreksyon, hindi ako trespassing. Dahil kasama kitang pumasok dito sa kwarto mo. Mataray niyang sagot. Akmang babangon na sana siya nang bigla na lamang umupo ng kama ang binata. Ano nga ulit ang sinabi mo sa akin kanina? Pinasadahan nito ng tingin ang kanyang katawan, bagay na kinainis niya. Bumangon siya mula sa pagkakahiga at akmang tatakbo palabas ng kwarto nang mabilis siya nitong kabigin, dahilan para magkadikit ang mga katawan nila. Nagpumigla siya rito, ngunit sadyang malakas ang binata. Titig na titig ito sa kanyang mga labi na nagdulot ng kaba sa kanya. Huwag mo sabihin na gusto mo ulit akong halikan. Nauutal niyang wika sa binata dahil abot-abot ang kaba na kanyang nadarama ng mga sandaling yon. Ayaw niyang maulit ang nangyari kanina sa kotse. Tama na ang isang beses na nahalikan siya nito at hindi na yun mauulit. Paano kung sabihin kong gusto ko? Papayag ka ba? Siyempre hindi. Ano ka, sinuswerte? Pwede ba? Lumayo-layo ka sa akin. Naalabadbaran ako sa mukha mo. Walang preno niyang wika sa binata, ngunit mukhang nananadya yata ito. Dahil unti-unti nitong nilalapit ang mukha sa kanya. Hanggang sa kaunting dangkal na lamang ang pagitan ng mga labi nila. Amoy na amoy niya ang mabango nitong amoy. Lalaking lalaki ang amoy na yon. Ewan ba niya, pero nagustuhan kaagad niya ang amoy nito. Magpakasal na tayo bukas, Catherine. Please, pumayag ka na. Para ito sa ikabubuti ng pamilya mo. Kung gusto mong magpatuloy sa pag-aaral, go ahead, hindi kita pipigilan. Ngunit may mga kondisyon akong ilalatag sa'yo. Napakatuso mo talaga. Siyempre, Catherine, dahil hindi ako yayaman ng ganito kung hindi ako tuso at kung hindi ko ginagamit ang utak ko. Sige, pumapayag na ako magpakasal sa'yo. Pero tulad mo, may mga kondisyon din akong ilalatag. Hindi naman pwedeng ikaw lang dahil unfair yon para sa akin. Umalakak ito bigla, nakinataas ng isa niyang kilay. Ano bang iniisip ni Gael? Nakikipagbiruan siya rito? Siyempre hindi, dahil ayaw niyang malamangan siya nito. Kung tuso ito, mas tuso siya. Okay, pagbibigyan kita. Pero 3 kondisyon lamang ang pwede mong sabihin na susundin ko. Sige, pwede na yon. Una, pumapayag na ako magpakasal sa'yo. Pero hindi tayo magtatabi sa isang kama. Pangalawa, gagawin ko ang mga gusto kong gawin sa buhay ko. Gaya ng nakasanayan ko. At pangatlo, hindi natin gagawin ang ginagawa ng mag-asawa. Hindi mo ko pwedeng hawakan at halikan.
Okay. Tipid nitong sagot sa kanya. Ang inaasahan pa naman niya ay aangal ito sa mga kondisyones na kanyang ilalatag, ngunit kabaligtaran ang nangyari. Sigurado ka? Pahig ka sa mga kondisyon ko? Paninigurado niya pa rito. Why not? Marami namang babae na mas maganda sa'yo, mas bata, at higit sa lahat kaya makipagsabayin sa akin sa ibabaw ng kama. Prangka nitong sagot sa kanya na kinailing niya. Ano bang gusto nitong palabasin? Na hindi siya maganda, na hindi bata at naihilamos niya ang dalawang kamay sa kanyang sariling muka. Bakit ganun ang kanyang naramdaman? Bakit parang nasaktan siya? Linawin ko lang, Gael. Maganda ako. Fresh at bata at higit sa lahat kaya kitang pasayin sa paraan na gusto mo. Hindi niya alam kung bakit yun ang lumabas sa kanyang bibig. Marahil ay natapakan ang kanyang ego. Oh, talaga, Catherine? Tinignan siya nito na nakakaloko, ngunit nilabanan niya ito ng masamang tingin. Oo. Bakit? Hindi ka ba naniniwala? Mataray niyang sagot. Kung totoo ang lahat ng sinasabi mo sa akin, then bakit hindi mo sa akin patunayan ngayon? Nang magkaalaman na kung sino ang nagsasabi ng totoo sa atin dalawa. Anong patunayan gusto mo? Ibigay mo ang sarili mo sa akin, Catherine. Walang preno nitong sagot sa kanya na kinatigil ng kanyang paghinga. Alam niya kung anong ibig sabihin nito. Gusto nito na may mangyari sa kanila sa kwartong yon. Oh, bakit ka natahimik? Hindi mo ba kaya? Remember, ikaw ang may sabi niyan, hindi ako. Ang sa akin lang naman ay gusto kong patunayan mo sa akin para malaman ko kung nagsasabi ka ng totoo. Kung ayaw mo naman, okay lang naman sa akin. Wala siya maapuhap na isasagot sa binata. Pwede ka nang lumabas ng kwarto ko. Muling wika nito nang hindi siya sumasagot. Hindi pa man siya nakakasagot nang marinig niyang bumukas ang pintuan nang ibig sabihin ay pwede na siya lumabas. Naglakad siya palapit sa pinto nang bigla siyang huminto at humarap kay Gael na ngayon ay nakaupo na sa kama. Gagawin ko ang gusto mo. Wika niya sa binata. Hindi niya alam kung bakit yun ang lumabas sa kanyang bibig. Nakita niya ang matamis na ngiti sa mga labi ng binata. Hindi niya alam kung para saan ang ngiti na yon. Namalayan na lamang niya na nakalapit na pala ito sa kanya at hindi pa rin nawawala ang matamis nitong ngiti. May sayad talagang Gael na to. Bulong niya sa kanyang sarili. Are you sure? Nagagawin mo ang gusto ko? Tanong sa kanya ng binata habang titig na titig sa kanyang hinaharap. Manyak talagang Gael na to. Muli niyang bulong sa kanyang sarili, ngunit hindi na nakaligtas sa pandinig ng binata. Hindi naman masyado. Depende lang sa babaeng kaharap ko. Kung tatanungin mo ako, kung ilang percent ang makukuha mo sa akin? Maybe 5%. Pero kapag nasatisfied mo ko, I'll give you 100%, sweetie. Wika nito sabay pisil sa kanyang ilong. Ang dami mong sinasabi. Baka naman ang ending ikaw tong walang ibubuga sa akin. Dahil ang totoo, puro yabang ka lang. Hindi ako puro yabang lang, Catherine. Sa tingin mo ba, maraming mga babaeng mababaliw sa akin kung puro yabang lang ako? Abay malay ko sa'yo, hindi naman kita kilala. Nakita niya ang pagkuyom ng isa nitong kamao. Ang akala niya ay susuntukin siya nito. Ngunit malambot nitong mga labi ang naramdaman niya sa kanyang mga labi. Na ngayon ay mapusok na humahalik sa kanya. Mabilis ang pangyayari at mabilis siya nitong naihiga sa kama. Habang isa-isang tinatanggal ang kanyang mga saplot. Tunay ngang eksperto ito sa bagay na yon dahil walang kahirap-hirap nitong naalis ang lahat ng mga saplot niya. Alam niyang mali, ngunit anong magagawa niya na pasubo na siya at hindi na niya kaya pang pigilan ng sarili. Dahil nagugustuhan na rin niya ang ginagawa sa kanya ng binata. Napaiyak na lamang siya nang tuluyan siya nitong maangkin. Malimang sabihin, ngunit nag-enjoy siya sa kaligayahang pinaramdam sa kanya ni Gael. Nagising siya kinabukasan na may mga kamay na nakayakap sa kanya. Nalingunin niya ito ay nakita niya ang mahimbing na natutulog na si Gael. Wala sa sariling napangiti siya nang maalala ang nangyari sa kanilang dalawa nang nagdaang gabi. Hipokrita siya kung sasabihin niyang hindi niya nagustuhan ang mga halik at yakap nito. Dahil sa nangyari sa kanilang dalawa ay nagbago ang kanyang tingin kay Gael. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Kamuntikan pa siyang napalundag na magsalita ang binata. Buong akala niya itulog pa ito. Yun pala ay gising na. Wala naman. Hindi naman siguro masama kung pagmasdan ko ang aking mapapangasawa. Diba? So, pumapayag ka nang magpakasal sa akin? Natural, dahil pinakialaman mo ko kagabi. Tanga lang ang babaeng papayag na magpakama sa'yo tapos hindi magpapakasal. Hindi ko alam, natuso ka rin pala, Catherine. Sa tingin ko, magkakasundo tayong dalawa.
Simula nga nang may mangyari sa kanilang dalawa ni Gael ay tuluyan na silang nagtabi sa iisang kama at walang gabi na hindi siya nito inaangkin. Nung una, nakakaramdam pa siya ng hiya, ngunit makalipas ang 1 linggo ay nawala na ang hiyang yun sa kanya. Makalipas ang 2 linggo ay pinakasalan siya nito sa West. Ang buong akala niya ay sa simbahan gaganapin ang kanilang kasal, ngunit hindi pala. Nakaramdam siya ng lungkot dahil hindi natupad ang pangarap niyang maikasal sa simbahan. Ni hindi nga niya nakilala ang mga magulang ni Gael dahil hindi naman pumunta. Tanging ang ninong Larry lamang nito ang tumayong guardian nito. Mabuti na lamang kahit papano ay present ang kanyang mga magulang. Nang makauwi sila ng bahay ay walang may gustong magsalita sa kanila. Sa huli ay si Gael ang bumasag sa katahimikan na mamayani sa kanilang dalawa. Napansin ko, kanina ka patahimik. May problema ba? Ang akala ko kasi sa simbahan gaganapin ang kasal natin. Kaya pala ang bilis mo na lang naihanda ang lahat. Saka bakit wala yung mga magulang mo? Kinakahiya mo ba ako? Malungkot niyang tanong sa lalaki. Sa tingin mo talaga pakakasalan kita sa simbahan? Catherine, hindi ako tanga para pakasalan ka sa simbahan. Oo, aaminin ko. May balak ako magpakasal, pero hindi sa'yo. Labis siya nasaktan sa mga salitang binitawan sa kanya ng lalaki. Hindi niya alam kung para saan ang sakit na yon. Ang gusto lang naman niya ay pakasalan siya nito sa simbahan. Ayaw mo akong pakasalan sa simbahan? Bakit? Ipapaalala ko lang sa'yo, Gael, malinis mo ako nakuha. Kaya deserve ko na pakasalan sa simbahan. Nagpapatawa ka ba, Catherine? Walang kaso sa akin, ni malinis ka man o madumi na nakuha ko. Ang point ko dito, hindi ikaw ang babaeng gusto kong iharap sa altar. Kung hindi, sino? Sigaw niya kay Gael. Hindi ko alam. Basta ang tanging alam ko lamang ngayon, hindi ka ang babaeng yon, Catherine. I'm sorry. Walang hiya ka, Gael. Pagsisisihan mo ang ginawa mo to sa akin. Teka nga muna, Catherine, ano bang kinagagalit mo? Ganting sigaw sa kanya ng lalaki. Dahil mahal na kita, Gael. Oo, mahal kita. Hindi ko alam kung paano nangyari na minahal kita. Basta ang alam ko, nagising na lamang ako na mahal na kita. Catherine, nag-iisip ka ba? Ako, mamahalin mo? Hindi ko alam. Basta yun ang nararamdaman ko sa'yo. Ako ba? Hindi mo ba ako mahal? I'm sorry, Catherine. Pero hindi kita mahal. At kahit kailan ay hindi kita pwedeng mahalin. Oh, ang sakit na. Pero bakit? Sabihin mo sa akin. Hindi ba ako kamahal-mahal? Hindi ba ako pasado sa taste mo? Hindi ka ba satisfied sa akin? Naiiyak niyang wika sa lalaki, ngunit nanatili lamang itong tahimik. I'm sorry, Catherine. Pero iba na lang ang mahalin mo. Huwag ako dahil hindi ka sasaya sa piling ko. Napaupo na lamang siya sa sahig habang umiiyak. Ang akala pa naman niya ay kaya siyang mahalin nito. Maghapon at magdamag siyang umiyak ng umiyak at nagkulong sa kanilang kwarto. Hindi niya alintana ang gutom dahil mas masakit ang mga salitang binitawan sa kanya ni Gael. Sa halip na umalis na lamang siya ng bahay nito, ay pinili niya ang manatili at pagsilbihan ang lalaki dahil umaasa siyang makukuha niya ang puso ng kanyang asawa. Dahil doon ay kinalimutan niya na ang sariling mga pangarap dahil para sa kanya kay Gael na umiikot ang kanyang mundo. Ngunit ni Katiting ay hindi yun nasuklian ni Gael dahil habang lumilipas ang mga buwan ay mas lalong naging malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Bihira itong umuwi ng bahay, bagay na kinalungkot niya. Sa tuwing tinatanong naman niya ang sagot nito sa kanya ay nag-o-overtime ito sa trabaho. Naintindihan naman niya si Gael, ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit nagagawa siya nitong tiisin. Dahil ba sa hindi naman siya nito mahal kaya ganon? Halos 1 beses lamang ito umuwi ng bahay sa loob ng 1 buwan. At sa tuwing umuwi ito kahit gustong gusto niya itong kausapin tungkol sa estado ng kanilang pagsasama, ay hindi niya magawa. Bagkus na uuwi lamang sila sa pagtatalik. Kung minsan, gusto niya nang isipin na yun lamang ang silbi niya sa buhay nito. Dahil uuwi lamang ito ng bahay kapag gusto nitong may mangyari sa kanilang dalawa. Labis man siya nasasaktan ay pinagpatuloy pa rin niya ang kabaliwan sa lalaki. Ngunit may hangganan din ang kanyang pagtitiis kay Gael. Kahit mahal niya ito, kung patuloy din naman siya nitong sasaktan ay daig pa niya ang pinatay nito sa sobrang sakit. Sa huli, pinili na lamang niyang iwan at palayain ng lalaki para sa ikabubuti nilang dalawa. Walang paalam na umalis siya ng bahay ni Gael. Tutal, wala naman itong pakialam sa kanya. Kaya walang dahilan para magpaalam pa siya rito o mag-iwan ng sulat. Tiyak naman siyang hindi siya nito hahanapin. Baka nga matuwa pa yon dahil sa wakas iniwan na niya ito. Sa halip na umuwi sa kanila ay hindi niya ginawa dahil galit pa rin siya sa kanyang mga magulang.
lalo na sa kanyang ama, dahil nagawa siya nitong ipagpalit sa ngalan ng pera. Kung hindi sana siya nito pinaubaya kay Gael, hindi sana siya ngayon nasasaktan ng ganito. Dahil hindi niya alam kung saan nga ba siya patutungo, kaya pinili na lamang niya ang maglakad para kahit papano ay makapag-isip siya at maliwanagan. Samantala, ng gabing yun ay naisipang umuwi ng bahay ni Gael, dahil mag-iisang buwan na rin nang huli siyang umuwi ng bahay niya. Madilim ang buong bahay at tahimik. Nagtataka siyang pumasok sa loob ng bahay at binuksan ang switch ng ilaw. Kaagad siyang umakyat sa kanyang kwarto, ngunit nagulat siya nang makitang wala roon si Catherine. Hinanap niya sa buong kabahayan si Catherine, ngunit hindi niya ito makita. Muli siyang bumalik ng kanyang kwarto at tinignan ang kanilang cabinet. Nalaki pa ang kanyang mga mata na makitang wala na doon ang mga gamit nito. So, iniwan mo na pala ako. Hindi ka man lang nagpaalam. Ang akala mo talaga ay hahanapin kita at susuyuin? Sorry, Catherine, pero hindi ako ganong klaseng tao. Natuto kang umalis, edi matuto ka rin bumalik. Wika niya sa kanyang sarili habang nililibot ng tingin ang kanyang kwarto. Wala nga siyang ginawa para hanapin ang babae. Nagpatuloy siya sa kanyang buhay, ngunit 2 linggo na ang nakakalipas ay hindi pa rin bumabalik si Catherine. Hanapin mo na kaya, pare. Malay mo, hinihintay ka lang niya na sunduin mo siya. Wika sa kanya ng kaibigang si Rico. Hindi ko yun gagawin. Natuto siyang umalis, edi matuto siyang bumalik. Matigas niyang sagot sa kaibigan. Pero pare, 2 linggo na siyang umalis, hindi ka pa nag-aalala sa kanya? Paano kung napahamak na palang asawa mo, tapos wala ka malang kaalam-alam? Ipapaalala ko lang sa'yo, hindi batang musmos si Catherine. Malaki na siya at alam kong kaya niya ang kanyang sarili. Alam ko nandoon na tayo, pare. Pero sana naman ay may gawin kang hakbang para mahanap mo siya o masigurong ligtas siya. Napatingin siya bigla sa kaibigan. Wala sa loob na dinampot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ng bahay ni na Catherine. Nagpapasalamat siya dahil katulong ang nakasagot. Tinanong niya ang babae kung nandoon ba si Catherine. Ngunit ang sagot nito ay wala roon ang kanyang asawa at hindi rin daw ito pumunta doon. Mara siya na pabuntong hininga. Napaisip siya kung nasaan nga ba si Catherine. Oh, anong sabi? Nandun ba ang asawa mo? Kagad na tanong sa kanya ng kaibigan. Wala at hindi rin daw nagagawi doon. Oh, hindi kaya sumama sa ibang lalaki ang asawa mo, Gael? Napatingin siya bigla sa kaibigan at seryoso ang mukha nito. Hindi magagawa sa akin ni Catherine yon dahil mahal niya ako. Nandun na tayo sa mahal ka niya. Pero ang tanong, mahal mo ba siya? Di ba hindi? Siyempre, napagod ang tao. Mali mo, nagising na pala siya. At napag-isip-isip niya na wala naman siyang aasahan sa'yo. Kaya yun, sumama na lang siya sa ibang lalaki. Sa tingin mo, pare, magagawa yun ni Catherine? Bakit hindi? Saka maganda ang asawa mo. Kaya tiyak na maraming magkakagusto sa kanya. Idagdag pang bata pa siya. Nang mapag-isa siya ng opisina, ay muli niyang naalala ang sinabi sa kanya ng kaibigan. Napaisip siya bigla kung sumama nga ba sa ibang lalaki si Catherine. Kung napagod na ba ito sa kanya kaya ito umalis. Ang daming katanungan sa kanyang isipan na hindi niya alam kung ano ang mga kasagutan. Kinagabihan, pag uwi niya ng bahay ay sinalubong siya ng katahimikan. Naalala niya dati sa tuwing dumarating siya ay sinasalubong siya ni Catherine. Nakahanda na ang kanyang dinner at ang kanyang damit pambahay. Ang towel at syempre ang kanyang tsinelas sa loob ng bahay. Kung minsan nga ay ito pa ang naghuhubad ng kanyang sapatos. Ngayon lamang niya napagtanto, nakakamiss din pala ang pag-aalaga nito sa kanya. Hindi niya kasi yun napapansin dahil ang akala niya ay hindi ito aalis sa kanyang tabi. Ngunit nagkamali pala siya dahil napagod na ito at sumuko sa kanya. Mapait siyang ngumiti habang ini-imagine ang mukha ni Catherine. Nasaan ka na ba, Catherine? Please, bumalik ka na sa akin. Kailangan kita. Kailangan kita sa buhay ko. Nakatulugan na lamang niya ang kakaisip kay Catherine. Buo na ang kanyang desisyon. Haharapin na niya ang kanyang pagkakamali. Kinabukasan, maaga pa lamang ay umalis na siya ng bahay para magtungo sa bahay ng mga Moran. Gusto niyang sabihin sa mga magulang ni Catherine ang nangyari sa pagitan nila. Ayaw niyang umabot sa punto na malaman ng mga Moran sa ibang tao ang pag-alis ng anak nila at pag-iwan nito sa kanya. Haharapin niya ang galit ng mga magulang nito dahil gusto niyang itama ang pagkakamaling nagawa. Pagdating niya ng bahay ng mga Moran ay masaya siyang pinapasok ng mag-asawang Francis at Yolanda. Oh, Gael, nagawi ka dito. May problema ba sa anak ko? Kaagad na wika ni Francis nang makaupo silang tatlo.
Oo nga, iho. Tungkol ba ito kay Catherine? Sinabi kasi ng maid namin na tumawag ka at hinahanap mo dito si Catherine. Segunda naman ni Yolanda. Nahihiyaman ay sinabi niya sa mag-asawa ang kanyang pakay, maging ang pagkakamaling kanya nagawa kay Catherine. Ang akala niya ay magagalit sa kanya ang mag-asawa, ngunit hindi nangyari. Bago sinisisi pa ng mga ito ang kanilang mga sarili, lalo na ang ama nitong si Francis. Kasalanan ko to, Gael. Kung hindi sana ako nasilaw sa perang ibibigay mo sa akin, ay hindi sana ito mangyayari. Magsisiman ako ngayon ay huli na ang lahat dahil nawawala ng anak ko. At hindi natin alam kung saan lupalop ng mundo natin siya hahanapin. May kasalanan din ako sa nangyari, Francis. Dahil pumayag ako sa gusto mo na naig sa akin ang karangyaan na mayroon tayo. Natatakot ako maghirap tayo kaya pati anak natin ay... Hindi na nito natuloy pa ang naisabihin dahil tuluyan na itong humagulgol. Kagad naman itong niyakap ng asawa na ikinadurog ng kanyang puso. Huwag na kayong magsisihan. Dahil ang totoo niyan ay kasalanan ko talaga ang lahat. Pangako ko sa inyo, hahanapin ko ang anak nyo at ibabalik ko siya ng ligtas. Salamat, Gael. Aasahan namin yan. Wika ng ama ni Catherine, tanging-tango na lamang ang isinagot niya rito. Wala nga siyang inaksayang panahon. Siya mismo ang naghanap kay Catherine. Nagpa-interview siya sa media para mapabilis ang paghahanap sa babae. At sinabi din niya na ang makakapagturo kung nasaan si Catherine ay bibigyan niya ng malaking reward. Dahil sa pagpapa-interview niyang yon ay nalaman ng kanyang mga magulang. Hindi makapaniwala ang mga ito na nag-asawa na pala siya dahil tinago niya ang tungkol sa bagay na yon. Ano ka ba naman, Gael? Bakit mo to ginawa sa asawa mo? At bakit hindi mo ipinaalam sa amin? Galit na wika ng kanyang ama. Alam niyo naman ang dahilan pa. Galit ako sa mga babae dahil pare-pareho lamang silang manluloko at mukhang pera. Ganting sigaw niya sa kanyang ama. Gael, ang tagal ng panahon, hindi ka pa rin ba nakakapag-move on? Hindi ganun kadali pa, dahil sinaktan ako ng labis ni Natalie at habang buhay ko yung dadalhin. Si Natalie ang nag-iisang babaeng pinakamamahal niya. Ngunit niloko lamang siya nito at pinagpalit sa kanyang sariling best friend. Halos gumuho ang kanyang mundo sa ginawa nito. Nawala na nga ito sa kanya, tapos pati pa ang kanyang best friend. Ilang taon nang nakakalipas, ngunit hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa kanyang alaala ang pangyayaring yon. At habang dala-dala niya yon ay hindi niya magawang magmahal ng iba. Oo, nangangarap siya magkaasawa at magkaroon ng anak. Ngunit hindi niya yun nakikita kay Catherine. Kaya hanggang civil wedding lamang ang naibigay niya sa babae. Ngunit ngayon na nawawala na ito ay ngayon lamang niya napagtanto na mahalaga pala ito sa kanya. Na kailangan pala niya ito sa kanyang buhay. Hindi niya masasabi na mahal niya si Catherine. Basta ang sigurado siya, mahalaga sa kanya ang kanyang asawa. Mag-move on ka na, Gael, dahil si Natalie matagal na masaya sa kaibigan mo at may mga anak na sila. Matuto ka magpatawad, anak, kung gusto mong makausad sa buhay mo. May point ang kanyang ama, marahil nga ipanahon na para patawarin niya ang mga taong nagkasala sa kanya. Dahil sa pag-uusap nila ng kanyang ama ay naliwanagan ang kanyang isipan. Pinangako niya sa kanyang sarili na sa oras na magtagpo ang kanilang mga landas ay ibibigay na sa dalawa ang kanyang kapatawaran. Simula nga ng araw na yon ay nag-focus na lamang siya sa paghahanap kay Catherine. Ngunit bigo siyang mahanap ang asawa. May pagkakataon na gusto na niyang sumuko. Ngunit kapag nakikita niya ang mga magulang ni Catherine ay kagad niyang sinasabi sa kanyang sarili na hindi siya susuko. Dahil nararamdaman niyang isang araw ay magkikita silang muli at kapag nangyari yon ay aayusin niya na ang lahat. Sasabihin niya sa babae na mahalaga ito sa kanya at kailangan niya ito sa kanyang buhay. Ngunit naging mailap sa kanya ang kapalaran. Dahil lumipas na ang mga araw, buwan at taon ay bigo pa rin siyang mahanap si Catherine. Isang araw, habang nasa kahabaan siya ng traffic ay napansin niyang pinagkakaguluhan ng mga tao ang malaking billboard na bagong lagay pa lamang. Wala sana siyang balak tignan ang nasabing billboard. Ngunit nahagip ng tingin niya ang model na nasabing underwear. Bigla ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Wala sa sariling napatingin siya sa billboard na yon at halos manlaki ang kanyang mga mata na mapagsino ang model na yon. Catherine? Bigkas niya sa pangalan ng kanyang asawa. Pinagmasdan niyang mabuti ang billboard. Walang duda si Catherine nga yon, ang babaeng matagal niya nang hinahanap. Kaagad niyang tinawagan si Rico para tanungin kung alam na ba nito ang tungkol sa billboard. Dahil kung hindi siya nagkakamali ay kalaban nila sa negosyo ang may hawak ng clothing company na yon. At hindi siya papayag na gagamitin ng mga ito ang kanyang asawa. Napamura na lamang siya nang malaman mula kay Rico na tama nga ang kanyang hinala.
Muli niyang tinignan ang billboard. Hindi siya makapaniwala sa nakikitang bagong Catherine ngayon. Hindi siya papayag na pagpiestahan ng buong mundo ang katawan ng kanyang asawa. Sa halip na dumiretso ng opisina, ay nagtungo muna siya sa nasabing clothing company. Nagbabaka sakali siyang naroon pa si Catherine. Gusto niya itong makita at makausap. Gusto niya itong tanungin kung bakit pinagtataguan siya nito. Ang dami-dami niyang gustong itanong kay Catherine na tanging ito lamang ang makakasagot sa kanya. Pagkapark niya ng sasakyan ay mabilis siyang bumaba. Halos takbuhin niya ang elevator, ngunit isang babae ang kanya nakabanggaan. Natapon sa kanyang suot na polo ang dala nitong kape. Akmang magmumura sana siya nang makilala ang babaeng nakabanggaan. Catherine? Mahina niyang sambit sa pangalan nito. Ako nga, Gael. Namiss mo ba ako? Mapangakit nitong sagot sa kanya. Oo naman. Hindi mo lang alam, halos mabaliw na ako sa kakahanap sa'yo. Saan ka ba galing? Bakit ngayon ko lang lumitaw? Sunod-sunod niyang tanong kay Catherine. Isa-isa lang ang tanong, Gael. Sasagutin ko lahat yan. Gusto mo ba mag-coffee? Treat ko. Sige. Mabilis niyang sagot sa babae. Pumasok nga sila sa malapit na coffee shop na naroon. Kagad na umorder ng 2 kape at 2 slice ng cake si Catherine. So, tell me, saan ka nang galing? Sa nakalipas na 3 taon? Bakit ngayon ko lang lumitaw? Nandito lang ako sa tabi-tabi. Sadyang ayaw ko lamang magpakita sa inyo dahil sa mga nangyari. Ngayon kasi, handa na akong harapin kayo. Lalo ka na, Gael, kaya ito lumabas na ako. Nagustuhan mo ba ang grand entrance ko? All this time, nandito ka lang pala? Tapos pinagmukha mo kaming tanga sa kakahanap sa'yo? Catherine, pinag-aalala mo kami ng sobra. I'm sorry. Ang akala ko kasi wala kayong pakialam sa akin. Kaya pinili ko na lamang ang manahimik. Ngunit tapos na yon, Gael. Nandito na ako. At handa na akong makasama kayong lahat. Lalong-lalo ka na. Hindi inaasahan ni Gael na magiging maganda ang pakikitungo sa kanya ni Catherine pagkatapos na nangyari sa pagitan nilang dalawa. Nagulat pa siya nang tumayo sa kinaupuan ang babae at lumapit sa kanyang upuan. Basta na lamang siya nitong niyakap habang pinaglalandas ang isang kamay nito sa kanyang pisngi. Namiss kita, Gael. Namiss mo rin ba ako? Mapang-akit itong tumingin sa kanya habang nakakagat labi ito. Oo, Catherine, sobra. Sobra kitang namiss. Walang araw na hindi kita naiisip. Pag-amin niya sa babae. Hinawakan niyang isang kamay ni Catherine at dinala sa kanyang dibdib. Saka tinangala ang babae. Sobra-sobra kitang namiss, Catherine. Ngayon na nandito ka na, hindi na ako papayag na umalis ka ulit. Dahil baka hindi ko nakayanin pa. Huwag ka mag-alala, Gael. Hindi na ako lalayo sa'yo. Dahil simula ngayon, mananatili na ako sa tabi mo. Itutuloy na natin ang nasimulan natin pagsasama noon at sisiguraduhin kung walang araw na hindi kita pasasayahin. Salamat, Catherine. Dahil sa kabila ng lahat ay naiintindihan mo ko. Promise, babawi ako sa'yo. Gagawin ko lahat para maibigay sa'yo ang mga gusto mo. Alam mo naman kung anong gusto ko, di ba? Natahimik siya bigla at tinalala kung ano nga ba ang gusto ni Catherine na hindi niya noon naibigay. Okay lang, Gael, kung hindi mo maalala. Masyado na kasi matagal para maalala mo pa yon. Ang mahalaga ngayon ay bumalik na ako at magkasama na tayo ulit. Yeah, tama ka. At gusto ko bumalik ka na ulit sa bahay. Gusto na kita makasama, Catherine. Kung anong gusto mo, Gael, yun ang masusunod. Pero, teka, bago yun may gusto pala sana akong sabihin sa'yo. Sana mapagbigyan mo ako sa gusto ko. Depende. Kung kaya ko, bakit hindi? Tell me, ano ba yun? Ayoko maging model ka ng clothing company ng mga Alvarez. Kalaban ko sila sa negosyo. At isa pa, ayoko makita ng buong mundo ang katawan mo. Bakit naman, Gael? Hindi ba dapat maging proud ka dahil napakaganda ko? Hindi mo kailangan magselos dahil sa'yo lamang ako. Makita man nila ang kaseksihan ko ay hindi naman nila ako mahahawakan. Ikaw lang, Gael, ang pwedeng humawak sa katawan ko. Kaya wala kang dapat na ipag-alala o ipagselos. Mahaba nitong paliwanag sa kanya. Okay, payag na ako. Pero mag-iingat ka lagi, ha? Sure, my dear. Mag-iingat ako lagi. Dahil marami pa akong dapat gawin. Dahil sa pag-uusap nilang yun ni Catherine ay nakaramdam siya ng kasiyahan sa kanyang puso. Na ngayon lamang ulit niya naramdaman pagkatapos ng pag-iwan sa kanya noon ni Natalie. Hinatid niya si Catherine sa condo unit nito sa Alabang. Hinalikan pa siya nito sa mga labi bago siya sumakay ng kotse. Dahil sa nangyari ay naging maganda ang kanyang mood ng araw na yon. Hindi na siya makapaghintay pang makasamang muli ang babae.
Pinalinis niya ang buong bahay. Pinapalitan ang mga kurtina at bedsheet. Gusto niyang malinis ang lahat bago dumating si Catherine. Nagkasundo silang dalawa ni Catherine na sa weekend niya ito susunduin para pareho silang walang trabaho, bagay na inayunan naman niya. Araw ng Sabado, maaga pa lamang ay umalis na siya ng bahay para sunduin si Catherine. 2 doorbell lamang ang ginawa niya at kaagad siya nitong pinagbuksan ng pinto. Napalunok pa siya nang biglang mapansin ang suot ng babae. Naka-night gown pa ito at magulo ang buhok. Ngunit hindi yun nakabawas sa angkin nitong kagandahan. Ngunit ang mas umagaw sa kanyang atensyon nang mapansin niyang wala itong suot na panloob. Inaakit ba ako ni Catherine? Naibulong na lamang niya sa kanyang sarili, ngunit hindi siya nagpahalata sa babae. Naimpake mo na ba ang mga gamit mo? Wika niya rito nang sa ganon ay mawala ang kanyang focus sa ibang bagay. Oo, kagabi pa, nasa kwarto. Pwede ba na ikaw na lang kumuha? Mabigat kasi. Malambing nitong sagot sa kanya. Sure. Kaagad siyang tumalima at sumunod kay Catherine sa kwarto nito. Akmang bubuhati na sana niya ang maleta nito nang bigla na lamang maghubad sa kanyang harapan ang babae na ikinalunok niya. Ay, sorry Gael, ang akala ko kasi nakalabas ka na. Wika nito nang mapansing nakatingin siya rito. Okay lang Catherine, wala ka namang maitatago sa akin dahil nakita ko na lahat yan. Seryoso niyang sagot sa babae para mapagtakpan ang kakaibang nararamdaman niya. Sa bagay, tama ka naman. Sige, maliligo lang ako saglit, tapos aalis na tayo. Pumasok ito sa banyo para maligo. Habang siya ay naiwang pinagpapawisan kahit na sobrang lamig ng aircon sa kwartong yon. Isinakay niya sa kotse ang 2 maleta nito. Nang bumalik siya ng kwarto ni Catherine ay wala pa ito roon. Nang tignan niya ang pintuan ng banyo ay bukas yon. Rinig na rinig niya ang lagaslas ng tubig na nanggagaling roon. Wala sa sarili naglakad siya palapit ng banyo. Ngunit hindi pa man siya tuluyan nakakalapit na lumabas si Catherine mula roon. Nakatapis lamang ito ng tuwalya at alam niyang wala itong kahit anong suot na saplot sa panloob. Sorry kung matagal akong maligo. Wika nito sa kanya, ngunit sa halip na sagutin ito ay inilang hakbang lamang niya ang kanilang maliit na pagitan. Inaakit mo ba ako, Catherine? Tanong niya nang tuluyang makalapit, ngumiti lamang sa kanya ang babae bilang tugon. Answer me, Catherine. Inaakit mo ba ako? Muli niyang tanong sa babae. Bakit Gael? Apektado ka ba? Mapang-akit nitong tugon sa kanya. Kung sasabihin ko bang oo, ibibigay mo ba ang gusto ko? Depende Gael. Anong klaseng sagot yan, Catherine? Mag-asawa tayo. Natural, na-miss natin ang isa't isa at alam ko naman yun Gael, pero may mga challenge kang kailangang pagdaanan bago mo makuha ang gusto mo. Anong mga challenge? Malalaman mo din yon soon. Sa ngayon, kailangan ko na magbihis para makaalis na tayo. Tinalikuran niya ito at walang pakialam na nagbihis sa kanyang harapan. Wala itong pakialam kahit makita niya na ang kabuuan nito. Sa bagay, bakit nga ba ito mahihiya sa kanya? Nakita niya naman ang lahat sa babae. Nang bumalik ng bahay niya si Catherine, ay nagsama ulit sila bilang mag-asawa. Magkatabi sila sa isang kama. Ngunit walang namamagitan sa kanilang dalawa. Ni hindi nga niya ito mahawakan o mahalikan. Daig pa nila ang strangers na dalawa. Nag-uusap naman sila, ngunit hanggang doon lamang. Pakiramdam niya, inaakit siya nito at tinatakam sa isang bagay na ayaw naman nitong ibigay sa kanya. Lalaki siya at may pangangailangan siya na dapat gampanan ni Catherine. Ngunit pinagkakait naman ito sa kanya. Ayaw naman niyang pilitin ng babae. Baka yun pa ang maging dahilan para mag-away silang dalawa. Kinagabihan, pagdating niya galing opisina ay naabutan niya si Catherine na lumalangoy sa swimming pool. Ngunit ang nakaagaw sa kanyang atensyon nang malamang wala itong suot na kahit ano. Nang makita siya ng babae ay mabilis itong umahon ng pool at kinuha ang robang nasa damuhan sabay isinuot. Bakit ka naliligo dito na walang suot na kahit ano? Pagalit niyang tanong kay Catherine. Wala naman tao, sa katulog na mga bodyguards mo. Nakangiti nitong sagot sa kanya. Kahit na, Catherine. Paano kung magising sila at makita kanilang nakaganyan? Tapos hindi sila makapagpigil gawang kanila ng masama? Hindi niya napigilan ng sarili na sigawan ng babae. Relax ka lang, Gael. Wala mangangahas na gawan ako ng masama sa sariling teritoryo mo. Mabuti pa para mawala ang init ng ulo mo. Samahan mo akong lumangoy, masarap ang tubig. Yaya nito sa kanya, ngunit tumanggi siya rito. Wala ako sa mood na maligo, pagod ako. Kung ganon, mamasahihin na lamang kita. Hinakay siya nito na parang bata paakyat ng kanilang kwarto.
Pagdating ng kwarto ay ito pa mismo ang naghubad sa kanyang mga kasuotan. At pagkatapos ay pinahiga siya nito para umpisahang masahiin siya. Nakaramdam siya ng ginhawa sa ginagawa nito. Hindi niya akalain na magaling pala ito magmasahe. Makalipas ang ilang minuto ay natapos rin nito ang pagmamasahe sa kanya. Magkatabi silang nakaupo ngayon sa kama habang titig na titig siya kay Catherine. Bagay na kaagad naman itong napansin. Bakit ganyan ka makatingin sa akin, Gael? May dumi ba ako sa mukha? Ang akala ko, kapag bumalik ka dito ay magsasama tayo ulit. Ngunit bakit ganito, Catherine? Bakit, Gael? May kulang pa ba? Nandito na ako, kasama mo na ako umaga't gabi. Ano pa bang kulang? Tama, nandito ka nga, Catherine. Pero pakiramdam ko, ang layo-layo mo sa akin. Ni hindi nga kita mahawakan, mahalikan at maangkin. Pero kung kumilos ka naman ay daig mo pa nang aakit. Sabihin mo sa akin, Catherine. Ano bang balak mo? Angkitin ako? Patakamin sa isang bagay na ayaw mo namang ibigay sa akin? Of course not. May mga bagay talagang kailangan paghirapan, Gael, bago mo makuha. Then tell me kung anong gagawin ko para makuha ang bagay na para sa akin. Medyo napataas ang kanyang boses sa babae. Bakit, Gael? Hindi mo na ba kaya? Oo, Catherine. Hindi ko na kaya. Dahil gusto na kita makasama ng normal at maramdaman. Mahal kita, Catherine. Mahal mo pa ba ako? Wika niya sa babae. Halatang nagulat ito sa kanyang sinabi. Mahal mo ako? Oo, Catherine. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Pag-amin niya sa babae sa totoo niyang nararamdaman na matagal niya nang tinatago. Ang kapal ng mukha mo sabihin sa akin na mahal mo ako? Pagkatapos mo akong saktan at baliwalain ang pagmamahal ko sa'yo? Dahil yun ang totoo, Catherine. Natakot lamang ako na sabihin sa'yo na mahal kita. Dahil ayoko na masaktan ulit at maiwan sa ere. Mahal kita, Catherine. Mahal na mahal. At alam kong mahal mo rin ako. Samantala, hindi makapaniwala si Catherine sa narinig mula kay Gael. Siguro kung siya pa si Catherine noon ay baka maniwala siya sa pinagsasabi nito ngayon sa kanya. Ngunit hindi na siya si Catherine noon, na uto-uto at madaling mabilog ng isang Gael Alcaraz. Dahil ngayon, sarili na lamang niya ang kanyang paniniwalaan. Nakangiti niyang hinaplos ang gwapo mukha ng lalaki sa kakinintalan ng halik sa pisngi. Oo, mahal pa rin kita, Gael. Yun ang dahilan kaya bumalik ako dito. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Talaga, Catherine? Oo, mahal pa rin kita. Hinayaan na lamang niya na yakapin siya ng lalaki. Simula ng gabing yon ay pinakita niya sa lalaki kung gaano niya ito kamahal at alam niyang paniwalang paniwala ito sa kanya. Hanggang isang gabi ay niyaya siya nito mag-dinner sa isang restaurant. Nagtaka pa siya dahil ang dami nitong in-order na mga pagkain. Anong meron? Bakit ang dami namang in-order mo? Ayos lang yan, hindi naman masasayang. Dahil iuwi natin ang matitirang pagkain. Okay, sige. Nagulat na lamang si Catherine na lumuhod sa kanyang harapan ang lalaki. Catherine, will you marry me again? Tanong sa kanya nito na labis niyang kinagulat. Bakit pa, Gael? Kasal naman tayo, di ba? Yeah. Pero this time, gusto ko sa simbahan na kita pakakasalan, Catherine. Dahil gusto kong malaman ng buong mundo kung gaano kita kamahal. Please, Catherine, marry me again. Pagsusumamo nito sa kanya. Yes, Gael, I will marry you again. Sagot niya rito. Labis ang tuwang nadarama ni Gael dahil hindi siya nahirapan na mag-propose kay Catherine. Hindi na siya makapaghintay na maikasal sa babaeng kanyang pinakamamahal. Ilang linggo din niya itong pinag-isipan at na masigurado niyang sigurado na siya ay kaagad niyang niyayang mag-dinner ang babae. Kaagad niyang inasikaso ang lahat para sa kanilang kasal. Gusto niyang iparana sa babae ang pinakabonggang kasal sa buong mundo. Gusto niyang iparamdam sa babae kung gaano niya ito kamahal. Nang sa ganon, hindi na nito pagdudahan ang kanyang pagmamahal. 2 buwan lamang ang tinagal ng preparasyon at kaagad dumating ang araw na kanilang pinakahihintay. Ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Hindi akalain ni Gael na ganun pala kasarap sa pakiramdam. Sa sobrang excited niya ay siya ang pinakaunang dumating ng simbahan. Hindi naman nagtagal ay nagsidatingan na ang iba pang mga bisita. Kabilang si Rico na kaibigan niya na siyang best man. Hindi naman halatang excited ka. Biro nito sa kanya. Naaminin ko sa'yo, Rico. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung bakit. Ganyan talaga ang pakiramdam ng taong ikakasal. Kung makapagsalita ka, akala mo naman kinasal ka na. Natawa na lamang ang kanyang kaibigan sa tinura niya rito.
11:00 ang kanilang kasal, ngunit pasado 11:00 na ay wala pa rin si Catherine na labis niyang kinakaba. Nilapitan siya ng kanyang ina para palakasin ang kanyang loob dahil ayaw nito mag-isip siya ng hindi maganda. Baka naman na-traffic lang si Catherine, iho, kaya wala pa siya. Wika nito sa kanya. Pero ma, hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Anong gusto niyang isipin ko? Pasigaw niyang tugon sa kanyang ina. Relax ka lang, Gael, darating si Catherine at matutuloy yung kasal niyo. Sana nga mama, dahil hindi ko alam ang gagawin kapag nabigo pa ako sa pangalawang pagkakataon. Nilapitan rin siya ng mga magulang ni Catherine para pakalmahin siya at iwaglit ang agam-agam sa kanyang dibdib. Mahal ka ng anak namin, Gael. Kaya alam namin darating siya at matutuloy yung kasal ninyo. Tango lamang ang naisagot niya sa mga magulang ni Catherine. Ayaw niya mag-isip ng hindi maganda, ngunit yun ang kanyang nararamdaman. Lumipas pa ang ilang minuto, ngunit wala pa rin si Catherine. Nagkakagulo na ang iba mga bisita kahit siya man ay hindi na mapakali. Ngunit kahit ganon ay matyaga pa rin nilang hinintay si Catherine. Ngunit pagpatak ng 12:00 ng tanghali ay tuluyang nawala ang pag-asang yon. Malungkot niyang sinabi sa lahat na hindi na matutuloy ang kasal. Kaagad naman siyang nilapitan ng kanyang mga magulang para damayan sa pighating nararamdaman. Kalalaki niyang tao, ngunit ito siya ngayon tahimik na lumuluha sa isang sulok ng simbahan. Hindi alam ni Gael kung gaano siya katagal na umiyak. Mabuti na lamang at hindi siya iniwan ng kanyang mga magulang. Nang masiguro niyang okay na siya, ay nagpaalam na siya sa mga ito na uuwi na ng bahay. Gusto niyang makausap si Catherine at tanungin ito kung bakit hindi ito sumipot sa kanilang kasal. Pagdating niya ng bahay ay nagmamadali siyang pumasok sa loob ng bahay. Nagtungo siya sa kanilang kwarto, ngunit wala roon ang babae. Hinanap niya ang asawa sa buong kabahayan, ngunit wala talaga ito. Hanggang sa nilapitan siya ng isang katulong at sinabi nitong umalis na si Catherine. Anong oras siya umalis? Kanina pa po sir, dala po niya ang kanyang mga maleta. Ano? Iniabot nito sa kanya ang isang sobre. Ano to? Ang sabi po ni Ma'am Catherine ay ibigay ko daw po sa inyo pagdating nyo. Mabilis niyang binuksan ng sobre. Sulatan nakalagay roon. Kaagad niya itong binasa. Masakit ba? Ang hindi siputin sa araw ng kasal, Gael? Kung tutuusin, kulang pa yan sa ginawa mo sa akin noon. Pero okay lang, ang mahalaga nakaganti na ako sa'yo. Pareho na tayong nasaktan, kaya patas na tayo, Gael. Wala na tayong utang sa isa't isa. Kapag nagtagpo ulit ang mga landas natin, isipin na lamang natin na hindi tayo magkakilala. Kalimutan na lamang natin na minsan naging mag-asawa tayong dalawa. Total, patas na tayo. Paalam, Gael. Sa labis na galit ay naibato na lamang niya ang sulat ni Catherine habang umiiyak. Bakit, Catherine? Ang akala ko pa naman ay magiging maayos na ang lahat. Pero hindi pa pala dahil pinili mo ang gantihan ako. Tama ka. Patas na tayong dalawa. Wala na tayong utang sa isa't isa. Upang maibsan ng sakit na nadarama, ay pinili na lamang niya magpakalunod sa alak. Nang sa ganon, hindi niya maramdaman ng sakit na ginawa sa kanya ni Catherine. Samantala, bumalik na si Catherine sa bahay ng kanyang mga magulang. Katakot-takot na sermon ang natanggap niya sa mga ito, lalo na sa kanyang ama. Catherine, bakit mo ginawa kay Gael yon? Hindi mo ba alam na dahil sa ginawa mo, nasaktan mo siya? Tama lang yun sa kanya pa. Saka huwag niyo ako sisihin sa nangyari kay Gael, dahil binalik ko lamang ang ginawa niya sa akin. Hindi ka namin pinalaki para magtanong ng galit dyan sa puso mo. Alam namin na kasalanan namin ng papa mo ang lahat kung bakit ka nasaktan. Kung hindi ka sana namin pinakasal kay Gael, hindi ka sana masasaktan. At hindi mo sana nanaisin na makasakit ng kapwa. Umiiyak na wika ng kanyang ina. It's too late, ma, dahil nangyari na ang mga bagay na hindi dapat mangyari. Ang tanging magagawa na lamang natin ngayon ay kalimutan ng masalimuot na nangyari sa buhay natin. Samantala, sa halip na magmukmok ay pinili na lamang ni Gael na magpakabisi sa trabaho. Nang sa ganon, mabilis niyang makalimutan ang ginawa sa kanya ni Catherine. Habang si Catherine naman ay patuloy sa kanyang pagmomodel at unti-unting gumagawa ng kanyang sariling pangalan sa larangan ng pagmomodelo. 2 years later. Maaga lumabas ng opisina si Gael dahil dadaan pa siya sa mall para bumili ng regalo sa kanyang mama. Ngayon kasi ang birthday nito at may dinner silang buong pamilya. Habang nag-iikot siya ay nakita niya nagkakagulo ang mga tao sa bandang dulo. Nung una ay hindi na lamang niya pinansin. Ngunit nang marinig niya ang pangalan ni Catherine ay wala sa sarili lumapit siya sa mga taong nagkakagulo. Nang makalapit siya ay nakita niya kaagad si Catherine na marami nagpapapicture. Dahil bukod sa sikat na itong model ngayon, ay balak rin ata nitong pasukin ang mundo ng showbiz.
Hindi yun lingid sa kanyang kaalaman dahil palagi ito laman ng magazine at TV. Masaya siya sa naabot nito ngayon. Oo, nung una ay galit siya rito sa ginawa nito sa kanya. Ngunit kalaunan ay narealize niyang gumanti lamang ito sa ginawa niya rito. Tama ito, patas na sila, wala na silang utang sa isa't isa. At ngayon na nakita niya ulit si Catherine ay wala siyang galit na makapa sa kanyang puso. Akman tatalikod na sana siya nang tawagin siya nito na kinahinto niya. Hi, bati nito sa kanya. Tipid niyang nginitian ng babae. Masaya akong makita ka muli, Gael. Kamusta ka na? Ayos lang, medyo busy lang sa trabaho. Ikaw, kamusta ka na? Balita ko, sobrang sikat mo na ngayon at balak mong pasukin ng showbiz. Yeah, pero hindi pa naman sure eh. Aalis ka na ba? Gusto mo mag-coffee muna tayo? If hindi ka nagmamadali. Sige. Tipid niyang sagot sa babae. Habang hinihintay nila ang kanilang order, ay nagkwentuhan muna sila ni Catherine. Masaya akong makita ka ulit, Gael. Una sa lahat, gusto kong humingi ng sorry dahil sa ginawa ko sa'yo. Hindi na kailangan, Catherine. Sabi mo nga sa sulat, patas na tayong dalawa. Saka wala na sa akin yon. Matagal ko na nakalimutan na nangyaring yon. Salamat, Gael. Kung ganon, pwede ba tayong maging magkaibigan? Oo naman. Friends? Friends. Simula nga noon ay naging magkaibigan silang dalawa ni Catherine. Tuluyan na nilang kinalimutan ang masalimuot na nangyari sa kanilang nakaraan. Naging malapit sila sa isa't isa at alam niya sa kanyang sarili na mahal pa rin niya si Catherine. Ngunit pinili na lamang niyang sarilinin ang nararamdamang yon para sa babae. Masaya na siya kung anong meron sila ngayon ni Catherine. Palagi niya itong hinahatid at sinusundo, bagay na nagpapasaya sa kanya. Dahil araw-araw niya itong nakikita at nakakasama. May tatanong ako sa'yo. Wika nito, halatang seryoso ang mukha nito. Ano yon? Hindi ka na bumabata, Gael. Wala ka bang balak na mag-asawa ulit? Meron naman, pero hindi ko pa alam kung kailan yon. Bakit mo pala naitanong? Wala naman, curious lang ako. Okay. Ang akala ko kasi mag-a-apply kang asawa ko. Pabiro niyang wika sa babae, paggamat may halong katotohanan yon. Narinig niya ang mahinang pagtawa nito. Ikaw, bakit hindi ka pa nag-aasawa? May hinihintay ka ba? Balik tanong niya kay Catherine. Sa totoo lang, matagal ko na nahanap ang dawan ko, pero hindi ko alam kung mahal niya pa ba ako eh. Paano mo malalaman kung hindi mo siya tatanungin? Tanungin mo siya, baka mamaya niyan, naghihintayan lamang kayo. Sayang, lumilipas ang oras, Catherine. Kung mahal mo talaga siya, edi sabihin mo sa kanya. Payo niya sa babae. Salamat, Gael. Hayaan mo, hahanap lamang ako ng tamang pagkakataon at kakausapin ko siya. Itatanong ko sa kanya kung mahal pa rin ba niya ako sa kabila ng lahat. Ganyan nga, para kahit isa man lang sa atin ay sumaya. Bulong niya sa kanyang sarili. Araw na linggo, hapon na siya gumising dahil antok na antok talaga siya. Gusto niya magbawi ng tulog. Kagad siyang bumaba para magkape. Nagulat pa siya nang makita sa sala si Catherine. Oh, bakit nandito ka, Catherine? May kailangan ka ba sa akin? Oo eh. Ang totoo niyan, kanina pa ako nandito. Gusto nga kitang gisingin pero naisip ko, wag na lang dahil araw ng pahinga mo ngayon. Okay lang naman sa akin. Bakit? May nangyari ba? May problema ba? Nag-aalala niyang tanong sa babae. Wala naman. Nandito ako para mag-apply ng trabaho sa'yo. Ha? Bakit? Hindi ba may trabaho ka? Pero kung gusto mo talaga, sige bukas pumunta ka ng opisina at hahanapan kita ng trabaho na babagay sa'yo. No, Gael. Ayoko sa opisina mo. Gusto ko dito sa bahay mo. You mean, gusto mo mag-apply na katulong ko? Bakit? Sa halip na sumagot ito sa kanya, ay may iniabot itong envelope na kaagad naman niyang kinuha at binasa. Natawa siya bigla nang mabasa ang laman ng envelope. Bakit mo ako pinagtatawanan? Nakakainis ka naman. Pagmamaktol nito sabay walk out. Ngunit maagap niya itong nahawakan sa kamay. Sa nakakatawa eh. Sige, ganito na lang. Sabihin mo sa akin ang harapan na nakasaad dito sa envelope. Huminga muna ito ng malalim bago hinawakan ng isa niyang kamay. Gael, nandito ako para mag-apply na asawa mo. Please, tanggapin mo na sana ako. Pangako, hindi na kita iiwan kahit kailan. Mahal na mahal pa rin kita, Gael. Walang araw na hindi kita naiisip at namimiss. Please, tanggapin mo sana ako bilang asawa mo
at ngayon din mismo pakakasalan kita. Tanggap ka na. Nakita niya ang saya sa maganda nitong muka. Talaga, Gael? Tanggap na ako bilang asawa mo? Matagal na, Catherine. Dahil mahal pa rin kita hanggang ngayon. Wala nagbago. Dahil ikaw lamang ang nagmamay-ari ng puso kong to. Madamdamin niyang sagot kay Catherine. Kaagad niya itong ginawaran ng halik sa mga labi bago niyakap ng kay higpit. Walang pagsidlan ang sayang nadarama nila ni Catherine. Dahil kahit lumipas man ang maraming taon, kung kayo talaga ang itinakda para sa isa't isa, ay kayo at kayo pa rin ang magkakatuluyan. Makalipas ang 3 linggo ay sa wakas natuloy rin ang pangarap nilang maikasal sa simbahan. Labis ang tuwang nadarama ng kanilang mga magulang. Dahil marami man ang pagsubok na pinagdaanan nila, ay nanaig pa rin sa kanilang dalawa ang pag-ibig. I love you, Mrs. Alcaraz. Ready ka na ba sa honeymoon natin? Matagal na, mister ko. Sagot nito sa kanya sabay talokbong ng kumot. Puno ng pagmamahalan nilang pinagsaluhan ang init ng kanilang pagmamahalan sa ilalim ng makapal na kumot na yon. Ilang ulit niyang pinaramdam kay Catherine kung gaano niya ito kamahal. Na ito lamang ang nag-iisang babaeng pakamamahalin niya habang buhay. 5 years later. Masayang ibinalita sa kanya ni Catherine na magkakaroon na sila ng pangatlong anak. Yun talaga ang pangarap nila, ang magkaroon ng malaking pamilya, mas marami, mas masaya. Nakaupo siya ngayon sa gilid ng pool, habang pinagmamasdan ang kanyang mag-iinang masarap na lumalangoy sa pool. Halika na dito, Gael, masarap ang tubig. Yaya sa kanya ni Catherine. Sige mahal, susunod na ako dyan. Sagot niya rito. Kagad siya lumusong sa tubig na may ngiti sa mga labi, dahil binigyan siya ng Panginoon ng mabait na asawa at mga anak. Masaya silang naligo na mag-anak sa pool dahil araw ng Sabado kaya family bonding na rin nila yon. Nang umahon sila sa pool ay kaagad na nagtakbuhan ang mga bata habang silang dalawa ni Catherine ay naiwan sa gilid ng pool. Sa tingin mo mahal, lalaki na kaya yung pinagbubuntis mo ngayon? Maya-maya ay tanong niya sa babae. Nakangiti siya nitong tinignan bago hinalikan sa pisngi. Siguro kasi dito lang ako medyo nahirapan eh at masyado naging mapili sa mga pagkain. Sana nga tama ang kutob mo. Dahil gustong-gusto ko na magkaroon ng anak na lalaki. Mabilis na lumipas ang 4 na buwan. Nagdiwang ng ika-2nd birthday ang kanilang pangalawang anak. Naginanap lamang sa kanilang mansyon at pili lamang ang mga bisita. Sa kalagitnaan ng party ay sinabi ni Catherine na may sorpresa ito kay Gael. Tinawag siya nito sa stage. May iniabot ito sa kanya na isang papel na nakatupi. Ano to? Paano mo malalaman kung hindi mo bubuksan? Napakamot na lamang siya ng ulo dahil tama naman talaga ito. Kagad niyang binuklat ang papel na ibinigay sa kanya ni Catherine at ganoon na lamang ang palalaki ng kanyang mga mata na makitang result ito ng ultrasound. Nakasaad roon na lalaki ang gender ng kanilang baby. Halos magtatalon siya sa sobrang tuwa dahil sa wakas may baby boy na sila. Thank you mahal, hindi mo lang alam kung gaano mo ako napasaya. Mahal na mahal kita. Mabilis niya itong hinalikan sa mga labi. I love you to Gael. Tugon nito sa kanya sabay yakap. Wala nang sasaya pa sa nararamdaman ngayon ni Gael dahil may dalawa ng magagandang prinsesa na sila at konting panahon na lamang ay parating na ang kanilang prinsipe. Napakaswerte niya dahil lahat ng kanyang hilingin sa Panginoon ay natutupad. At bilang pasasalamat ay mas lalo niya pang mamahalin ang kanyang pamilya.